Iba't ibang klase ng bayanihan ang nakikita natin tuwing may bagyo. Mula rito, nabubuo rin ang mga imbensyong layong padaliin ang pagtulong gaya ng tinatawag na airboats na magagamit sa rescue operations. A boat with an electric fan that is for recreation and rescue. Ito ang pinakasimpleng explanation sa locally manufactured product na airboat ng Innovatronics, isang research and development company mula sa Antipolo. Gawa sa fiberglass at stainless steel ang airboats at flat-bottomed kaya napapadali ang navigation kahit pa sa 1-inch na level ng tubig. Nasa itaas ang hélice nito kaya hindi raw kailangan mag-alala na maiipit dito ang debris na nakakalat matapos ang bagyo. Mayroon din itong gulong para sa pag-launch sa lupa. Taong 2021, kasagsagan ng pandemya nang maisipan itong buuin ng Innovatronics. Kasabay ng interes sa recreational boating, nabuo ang airboat na layong padaliin ang mga rescue and relief operations. Bukod sa paghahatid ng supplies, pwede pa itong magsundo at hatid ng mga lumilikas mula sa pagbaha. Nakakapagod sa rescuers. Diba kasi sagwan ka ng sagwan eh. Ang term na ginagawa nila pag ano, nilalagyan nila ng outboard motor ang rubber boat. Pero ang problema ng outboard motor, dahil nasa ilalim siya ng tubig, sira na lahat ng hélice. Kasi nga tumatama. Pag tinamaan ka ng bato or pag nagre-rescue ka, kahit malalim yung lugar, dadaan ka muna sa mababaw, di ba? So doon tumatama yung mga hélice ng mga rubber boats. Hanggang 6 ang kayang isakay ng airboats. Hindi pa ito maaaring gamitin sa karagatan kung saan mayroong strong currents. Pero pinag-aaralan na nila ang mga posibleng development nito. Mayroon na silang 3 hanggang 4 na units na i-release ngayong taon. Umaasa silang maipagpatuloy ang paggawa nito para sa local recreational boating at maging sa community rescue. The one person is priceless. How much is the cost of a human life? Diba? Yun yung kwento eh. You have to ask yourself, if you can save 3 people a year, sulit na ba o hindi? Hindi na lang daw basta kaakit-akit dapat ang mga inobasyon. Dapat na rin isiping mabuti ang purpose nito, lalo na sa oras ng pangangailangan. Mobile journalist Merrimon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang naimbentong locally made airboat kasama si Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon, nagamit na ba itong airboat sa mga rescue operations, lalong-lalo na nitong nakalipas na mga bagyo? So far, hindi pa ito sa current na mga bagyo. Pero they are getting there. Kasi meron ng mga kumukuha sa kanila ng units and they are hoping na, wag naman sana, syempre wag natin i-anticipate, pero pag dumating ang mga kalamidad tulad ng bagyo, makikita na nilang gagamitin ito sa pag-rescue. Nakita ko doon sa report mo, may gulong ang bangka na ito, ano? May handlebar pa no, sa motorsiklo. At merong manipis na gulong, ano? Yes, ginagamit mga sa motor. 18 inches siya. Itong bangka na ito, ginagamit din ba? Halimbawa, nasa tubig na, may gamit ba yung gulong na yan? Pinaka-purpose ng Pops J, pwede mo siyang gamitin pag launch dun sa lupa. Sa lupa pwede mo pa rin naman siyang gamitin sa lupa. Pero pag pumunta na sa dagat or bodies of water, kailangan mo nang iangat manually din yung gulong. Okay. So technically, for ano siya, parang medyo hybrid siya ng land tsaka water na vehicle, Pops J. Amphibious, kumbaga, amphibious. Gaano kabilis ang takbo niyan kapag nasa tubig? Ang maximum niya pagkasama na yung 6 na capacity nito, nasa 10 kilometers or more, depende kasi yan sa timbang pa rin yung capacity. Kung ilang gaano ba kadaming tao, yung supply ba na bibit-bitin mo or mga gamit mo, doon na apektuhan yon. Pero so far, durable siya kasi ilang oras daw, ilang araw, ilang buwan, ilang linggo nilang tinest ito. Marami silang units na ginawa for trial and error, Pops J. Ayun. May mga LGU na ba na interesado na kumuha nito? Meron na, Pops J. Though hindi niya sa atin binanggit kung aling mga LGU ito or government offices, pero meron na sa kanyang nag-i-inquire, meron na rin nag-down payment sa kanya. So meron na talagang units na lalabas. Itong August yun. So they're hoping na magtuloy-tuloy ito. Pandemic nila ito naisip gawin at ilang taon bago sila nakabuo ng isang unit? Tama ba? Yes, Pops J. 2021 nagsimula. 3 years nilang ginugol para i-develop, para i-improve ito. Marami silang units na ginawa, maraming models na ginawa within the span of 3 years. Pero this year, meron na silang model talaga na ito na yung mino-market nila. Pero in the coming years, they're planning to develop it pa. Kasi yung iba may nagtatanong, pwede bang gawin siya na mas malaki na version? Yung iba naman baka kaya mas maliit. So doon nila titignan kung anong improvements ang pwede pang magawa. Okay, Merrimon, ano raw ba ang kaibahan ng airboat ng Innovatronics sa ganito ring bangka na gawa sa abroad? Mas mahal yung abroad, Pops J. Kasi locally manufactured, locally produced siya. So yung mga materials nandito sa atin sa bansa. So
Budget-wise, mas mura siya kasi aabutin ng ilang milyon, 1 million, 2 million pag ibang bansa mo kukunin yon. Pangalawa, kinaibahan nito, merong gulong. Yun yung pinaka naging nabanggit sa atin ni Sir Castillo. Dinagdagan niya ng gulong para daw pagdating sa lupa, pwede pa rin namang gamitin. At then iniisip din dito, Pops, yung convenience din na hindi madudumihan agad yung paa mo pag tumungtong ka, hindi mo kailangan tumawid pa sa dagat para masakyan itong airboat nila. Kasi mahal yung hélice kapag nasisira Ay, isa yan. pa yan, Pops J. Totoo. Kaya stainless steel ang gamit nila. And ang iniiwasan na nila dito, yung damages na dahil nasa ilalim yung mga off-board, yung mga outboard na engines, naiipit sa mga dahon, mga Nadidis ka kahoy, rin, mga plastic. Oo. So, mas magastos pa raw yun compared Correct. sa kung airboat, nasa taas yung LEC. Ilan na ba ang airboat na nagawa nila at may plano ba silang i-mass produce ito sa panghinaharap? Pag nagkaroon ng opportunity, yes, Pops J. So far, ngayon, ang ilalabas nilang units ay 3 to 4. Pero syempre, meron na rin silang mga naka-imbak na mga modelo and they're still developing more. So they're hoping to continue it and magamit. May permits din palang kinukuha, Pops J, para mag-participate yung mga ganito pagdating sa rescue operation. So they're working on it. So in the next few months to come, pwede natin makita ang airboats. Alright, maraming salamat, Mobile Journal. Mary Mon Reyes.